Magandang umaga sa inyong lahat. Ang ating layunin ngayon ay nakilala ang iba't ibang sulatin ayon sa layunin, gamit, katangian, anyo. Pangalawa, nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik, kaugnay ng kahulugan, kalikasan, at katangian ng iba't ibang anyo ng sulating akademiko. Pangatlo, nakasusulat ng maayos ng akademikong sulatin. Ano ang abstract? Ang abstract ay buod ng isang akademikong sulatin. Ang abstract ay buod ng isang akademikong sulatin. Ang abstract ay hango sa salitang Latin na abstractus, nangangahulugang drawn away o extract from. Ang abstract, maikling buod ng isang pananaliksik, thesis, daloy ng kumperensya, o anumang may lalim na pagsusuri ng isang paksa o disiplina. Kay Bandril at Villanueva, 2016. So, ang abstract ay buod ng isang pananaliksik. Ang abstract, maipaunawa sa mga mambabasa ang isang malalim at kompleks na pananaliksik. Ginagamit bilang batayan sa pagpili ng proposal para sa presentasyon ng papel. So, may layuning nilalaman ang ating kabuuang pag-aaral. So, mahalaga ba ang abstract? Oo, dahil dito natutukoy ng isang mananaliksik ang kaugnay ng sulatin sa kanya isinasagawang pag-aaral. Pangalawa, higit na mauunawaan ang kabuuan ng isang sulatin o pananaliksik. Pangatlo, ito ay nakakatulong upang mapaunlad ng manunulat ang kanyang paksa. May dalawang uri ng abstract. Una, deskriptibong abstract. Pangalawa, informatibong abstract. So, dito sa deskriptibong abstract, mailalarawan nito sa mga mambabasa ang mga pangunahing ideya ng papel. Dito rin, nakapaloob dito ang kaligiran, layunin, at tuon ng papel o artikulo. Kung ito ay papel na pananaliksik, hindi isinasama ang pamamaraang ginamit, kinalabasan ng pag-aaral at konklusyon. Mas karaniwan itong ginagamit sa mga papel sa humanidades at agham panlipunan at sa sanaysay sa saikolohiya. So, sa informative na abstract, dito ipinahayag nito sa mga mambabasa ang mahalagang ideya ng papel. Binubuo dito ang kaligiran, layunin, tuon, metodolohiya, resulta, konklusyon ng papel. Ito ay maikli, karaniwang 10% ang haba ng buong papel at isang talata lamang. Mas karaniwan itong ginagamit sa larangan ng agham at inhenyeriya o sa ulat ng mga pag-aaral sa saikolohiya. So, ang pagkakaiba ng dalawa, dito sa deskriptibong abstract, wala dito yung metodolohiya, ang nakapaloob dito ang kaligirang layunin at tuon ng papel o artikulo. So, dito sa informative abstract, binubuo dito ang kapaligiran, layunin, tuon, metodolohiya, resulta, at konklusyon ng papel. So, ibig sabihin ng metodolohiya, ito ay pamamaraan ng pananaliksik. So, mga dapat tandaan sa pagsulat ng abstract. So, lahat ng mga impormasyong ilalagay sa abstract
ay dapat na makikita sa kabuuan ng pananaliksik. So, ang ibig sabihin, kinakailangan kung ano ang nasa loob ng manuskripto, iyon din ang makikita natin sa abstract. Ngunit tandaan, ito ay buod lamang ng pangunahing kaisipan lang ang ilalagay. Huwag tayong maglalagay ng mga impormasyong hindi naman natin nababasa sa ating pananaliksik. So, pangalawa, iwasan ang paglalagay ng mga statistical figures o tables. No? Iwasan natin ang paglalagay ng mga statistical figure dahil nga ay ito ay isang buod lamang. Hindi kinakailangan may detalye. So, pangatlo, iwasan ang pagiging maligoy. Iwasan natin ang pagiging maligoy. Kailangan magiging tuwiran tayo sa ating sasabihin kung ano ang nakalagay sa ating manuskripto. Iyon lang din ang ating isusulat. Hindi natin isulat ang ating opinyon dahil ito ay formal na sulatin. Pang-apat, maging objektibo. Ito ay direktang pagpapakita ng katangiang makatotohanan na di mapapasubalian. Ang subjekto naman ay kinapapalooban ng matatalinghagang salita at maaring isang opinyon. So, ang objektibo ay gawing simple, direkta sa pagsusulat ng ating abstract. So, panlima, maging tumpak at mapanghawakan ang mga pahayag. So, dapat maging tumpak, kinakailangan nating panindigan kung ano ang impormasyon o datos na ating isusulat sa ating abstract. Dahil dito nga ang kabuuan ng ating manuskripto, maayos at organisado na ang ating datos at ito ang masusing pag-aaral. So, sa pang-anim, maikli ngunit komprehensibo. So, maikli ngunit komprehensibo. Ang ibig sabihin, malawak ang pag-uunawa dahil nga ang abstract ay isang buod. Kinakailangan gawin nating simple at isusulat lamang ang mahalagang detalye ng ating abstract. Pang-anim, yun nga, pang-anim, no? Okay. Pang-pito, gumamit ng pangatnig. So, kailangan gumamit ng pangatnig na pinag-uugnay dito ang mga salita. Gayon din ang mga pahayag at kaisipan upang maging maayos ang ating abstract. Pang-walo, gumamit ng wastong gramatika. Kinakailangan ng huwag gagamit ng hindi wastong gramatika. Wastong gamit ng salita at ganun din ang ating pag-uugnay-ugnay sa ating salita sa pangungusap. Ito naman ang hakbang sa pagsusulat ng abstract. So, una, basahing mabuti at pag-aralan ang papel. Kailangan natin mababasa ang simula hanggang sa pinakaresulta ng ating pag-aaral. At sa gayon, maayos at madali nating magagawa ang ating abstract. So, pangalawa, isulat ang pangunahing kaisipan, bahagi ng kabuuang papel. So, ang ibig sabihin, alam natin ang ating manuskripto at pananaliksik. May iba't ibang kabanata, kinakailangan lamang isulat natin sa abstract kung ano nga ba ang mahalagang detalye sa bawat kabanata. Pangatlo, pag-ugnay-ugnayin ang mga pangunahing kaisipan gamit ang talata. So, pag-ugnay-ugnayin upang maging maayos ang transitional na mga kaisipan. Kinakailangan gumamit tayo ng pangatnig upang pag-ugnay-ugnayin ang mga kaisipan. So, ano bang mga pangatnig ang ginagamit? Dahil sa, sapagkat, kung ganun, kung gayon, so, at marami pang iba.
no? So, dito na tayo sa pang-apat. Iwasan ang mga ilustrasyon, graph o table. So, iwasan natin, no? Ang maglagay ng larawan kung saan hindi naman kinakailangan ng detalyeng pagpapaliwanag. Makikita sa pinaka nilalaman ng ating pag-aaral. So, panlima, limitahan ang mga salitang gagamitin. O, kailangan limitahan. Kinakailangan simple at direkta. Tandaan, ang abstract ay isang buod. Kinakailangan ng meron lamang itong 200 hanggang 250 mga salita. So, pang-anim, basahin mabuti ang abstract. Paulit-ulit nating basahin upang makita natin kung ano nga ba ang mga kailangang tanggalin at kailangang idagdag at kailangang ayusin. So, pang-pito, isulat ang pinal na sipi nito. So, kapag naayusan natin ang lahat, na-revisa na, at dito na natin isusulat ang pinal na abstract. So, ito ang gabay sa pagsulat ng abstract. So, sabi nga nito, no? Isulat ang abstract batay sa balangkas nito. So, ang ibig sabihin, meron itong tamang pagkasunod-sunod sa paraan ng pagsulat. Pangalawa, binubuo ito ng 5 bahagi. Rasyonale, metodo, resulta, conclusion, rekomendasyon. So, binubuo ito ng 5 bahagi. So, pangatlo, isinusulat ito sa ikatlong panauhan. Hindi tayo gumagamit ng unang panauhan na panghalip o pangalawang panauhan ng panghalip. Ang gagamitin natin yung ikatlong panauhan. No? So, okay. 4, nilalaman nito ang mahalagang impormasyon na nakapaloob sa pananaliksik. Hindi tayo maghalo ng ating opinyon sapagkat hindi tayo maghalo ng ating opinyon sa pagsulat ng abstract. So, ito na ang 5 bahagi ng abstract. Una, rasyonale o layunin. Ito ang pagpapahayag ng dahilan sa kung bakit isasagawa ang isang pag-aaral. So, dito rin makikita sa unang bahagi kung ano nga ba ang dahilan ng pananaliksik sa pagsulat ng kanilang pag-aaral. Pangalawa, metodo o pamamaraan. Ibig sabihin, metodolohiya o kaya metodo. Ito ay pamamaraan. Pagpapahayag ng partikular na pamamaraan o kung ano ang makuha ng pananaliksik, ang kasagutan sa pinoproblemang pananaliksik. Okay. So, metodo o pamamaraan kung ito ang deskriptibong, experimental o historical o kung ano nga ba ang paraan nila sa pangangalap ng datos. No? Ang pangatlo, ito ay resulta. Pagpapahayag ng kinalabasan ng isinasagawang pagkalap ng sagot gamit ang napiling pamamaraan. So, ito ang resulta ng pag-aaral natin ng buod. Lamang ang ating ilalagay o ang ating isusulat. So, sa pang-apat, ito na yung conclusion. Pagpapahayag na nabuong hinuha batay sa isinasagawang pananaliksik. So, sa conclusion, ano nga ba ang bunga o kahalagahan ng pag-aaral na isinasagawa? So, panlima, ito na yung rekomendasyon. So, pagpapahayag ng mga suhestyon para sa mga susunod pang mananaliksik. So,
Gaano kahaba ang kinakailangan sa sulating abstract? Gaano nga kahaba? Ang haba ng isang abstract ay nakadepende sa kagustuhan ng nagpapagawa nito. Hindi lumalagpas sa isang pahina at dobling espasyo o 3 anyo ng abstract. Ayon kay De Leon, 2018, pinaikling anyo, 200 hanggang 250 na salita. Pangalawa, malayang anyo, 500 hanggang 600 na salita. So, ang ibig sabihin na malayang anyo, ito ay ginagamit sa kumperensya, no? Sa pangatlo, pinahabang anyo, 900 to 1,000 na salita. Okay. So, ang ibig sabihin nito, ginagamit ito sa disertasyon, ang pinahabang anyo. Upang higit na maunawaan ang basahin at suriin ang halimbawang abstract, no? Upang ating maunawaan kung ano ba talaga ang abstract. May halimbawa dito. Mga hilig basahing literatura ng mga mag-aaral sa grade 11 ng paaralang Apolinario Mabini. Mahalaga ang pananaliksik na ito upang malaman ang susunod sa mga aklat na bibilhin ng paaralan para mas higit na impormasyon at karunungan ang mga mag-aaral sa paaralang Apolinario Mabini sa susunod na mga taon. Nakipanayam ang mga akda sa 300 mag-aaral at sinaliksik din ang mga nilalabas na aklat sa aklatan. Nakita sa resulta ng pananaliksik na ang karaniwang binabasa ng mga mag-aaral sa grade 11 ay mga literaturang pantasya tulad ng lamang ng serisi ng graphic novel na 13 ni Budget Tan at Mythology Class ni Arnold R. Kasama rin sa kanilang binabasa ang ilang nobela sa mga sirhing English na Twilight at Harry Potter. Sa pananaliksik na ito, napatunayan na ang mga mag-aaral sa grade 11 ng paaralang Apolinario Mabini ay mahilig magbasa ng mga literaturang pantasya. Inirekomenda ng mga mananaliksik na damihan pa ang mga ganoong uri ng akda sa aklatan at gamitin din itong batayan sa pag-aaral para sa malalim pang pagtingin sa kulturang Pilipino. So, ating siyasatin natin ang halimbawa. Siyasatin natin ang halimbawa. So, dito natin makikita, no, ito yung, 5 bahagi ng abstract. Ang una ay rationale o layunin, no? Ito. Mahalaga ang pananaliksik na ito upang malaman ang susunod na mga aklat na bibilhin ng paaralan para mas higit na impormasyon at karunungan ang mga mag-aaral sa paaralang Apolinario Mabini sa susunod na mga taon. Yun ay rationale, no? So, sa sunod, metodo. Ano bang metodo at pamamaraan? Paraan ng pananaliksik, no? Nakipanayam ang mga akda sa 300 mag-aaral at sinaliksik din ang mga nilalabas na aklat sa aklatan. So, ang kasunod ay resulta, no? Ito ang naging resulta, nakikita sa resulta ng pananaliksik na ang karaniwang binabasa ng mga mag-aaral sa grade 11
ay mga literaturang pantasya tulad na lamang ng seryesi ng graphic novel na Tris the Budget, Tan at Mythology Class ni Arnold R. Kasama rin sa kanilang binabasa ang ilang nobela sa mga serhing English na Twilight at Harry Potter. Ito ay resulta ng pananaliksik. No? Ang kasunod, conclusion. So, ito na yung conclusion. Sa pananaliksik na ito, napatunayan na ang mga mag-aral sa grade 11 ng paaralang Apolinario Mabini ay mahilig magbasa ng mga literaturang pantasya. Rekomendasyon. Inirekomenda ng mananaliksik na damihan pa ang mga ganoong uri ng akda sa aklatan at gamitin din itong batayan sa pag-aaral para malalim pang pagtingin sa kulturang Pilipino. Okay. So, ito na ang mga gabay na tanong. Ano ang dalawang uri ng abstract at paano ito nagkakaiba? So, deskriptibo, yung una ay deskriptibo, ang pangalawa ay informatibong abstract. So, ang deskriptibong abstract, ito ang paglalarawan sa mga mambabasa ang mga pangunahing ideya ng papel at nagmimistulang balangkas ng pag-aaral. Samantalang ang informatibong abstract ay inilalahad ang mahalagang ideya o datos sa kabuuang papel. Pangalawa, bakit kailangang basahing mabuti ang buong papel, pananaliksik, bago isulat ang abstract? So, kailangan talaga dahil dito nakabatay ang buong diwa ng abstract. Pangatlo, bakit mahalagang maunawaan ang pagkakaugnay-ugnay ng mga bahagi ng papel, pananaliksik, sa paksa o tema nito? Ano ang nagagawa nito sa pagsulat ng abstract? So, ang pagsulat ng abstract ay buod ng isinasagawang pag-aaral. Kaya mahalagang maunawaan ang pagkakaugnay ng mga bahagi ng papel, pananaliksik, dahil hindi maging epektibo ng pagbuo ng abstract kung hindi uunawain ang papel. So, pang-apat, bakit mahalagang isaalang-alang ang iyong kawilihan sa paksa kung ikaw ay magsasagawa ng pagsulat ng isang abstract ng papel, pananaliksik? Kung hindi mo gusto ang iyong ginagawang paksa, tatamarin ka sa paggawa. Kailangan gusto mo ang paksang ginagawa mo ng abstract para mas madali kang makapag-organisado at epektibong pananaliksik. Magiging effective ang pananaliksik kung talagang gusto mo yung paksa. So, panlima, bakit mahalagang matutuhan ang pagsulat ng abstract? Dahil kapag alam mo, kapag alam mo kung paano bumuo ng abstract, makakagawa ka ng isang epektibong pananaliksik. So, yun lang po, dito tayo nagtatapos, Ito ang aking sanggunian. Galing po sa module sa pagsulat sa Pilipino sa piling larang academic. Ang iba naman nasa Google, Videos, Chrome at iba pa. Maraming salamat at sa susunod ulit.